Hello, good morning. Day 2 na ngayon. Kami ngayon ay magtutour. Andito kami ngayon sa may simbahan. Yan, and ready to go na rin kami. Dire-diretso na kami. So, pauwi. Ang una pala namin ginawa ay nagbayad ng ecological fee na 10 pesos ang bawat isa. So per pax yun. And then dito na rin namin minit ang aming tour guide. Kasi kapag kayo ay nag-tour, mag-i-start kayo dun sa may simbahan. And then ito na, maglalakad na kayo. Ang second destination ay itong public cemetery. By the way, ang pangalan ng aming tour guide ay si Kuya Romeo. Sa mga gustong kunin siya, message nyo lang kami. Ito, inumpisa ng mga American missionaries for Christianity style. Lahat ng nakalibing ko dito, sa banda dito ang ulo, doon ang paa. Ibig sabihin, tupi sa sunrise. Marami na sunrise. According kay Kuya Romeo, lahat ng inililibing dito sa public cemetery ay laging facing the sunrise. According din kay Kuya Romeo, may iba't ibang klase ng tao ang nakalibing dito. Nandito yung SAF 44, nandito rin yung mga veterans, nandito rin yung mga corrupt, pati New People's Army at marami pang iba. Alam nyo ba, noong unang panahon ay hindi pa uso ang mga kandila. Kaya ang ginagamit nila para magbigay init dun sa mga spirits ay mga panggatong. According ito sa history na binabanggit sa amin ni Kuya Romeo. Bawat tamson, umaapoy siya. Kasi noon, walang kandila. Mahirap ang buhay pa, walang kandila. Ayon sa aming mga ninuno, punta kayo sa cemetery, gagamit kayo ng gatong. Kasi ang November 1st, malamig. Para ang kanilang spirito is maiinitan din po. Ganun lang po ang historical nito. Actually, the land is from our elders. O, diba? Very hands-on sa amin si Kuya Romeo. Talagang lahat ine-explain niya. Kaya lang, huwag kayong maingay. Kailangan makinig kayo. Kahit yung tamsin, aabot ng 200 years, walang gagalaw po dyan. Sa kanila pa rin. Hindi kagaya sa sigat yun. Yes. Kapag hindi ka nakabayan ng 1 year, ay hindi ko alam. Dito rin, may nalibing din dito ng mga bisita. Alam niyo ang dahilan? Ayon din kay Kuya Romeo, hindi lang mga taga-Sagada ang naililibing dito sa public cemetery. Meron ding mga visitors ang nailibing dito sa public cemetery. Halimbawa, sila ay hindi na pinalad makabalik pa, na disgrasya o kaya naman hindi nagising, ayan. So, minsan hindi na sila binababa pa ng mga kamag-anak nila dahil mahal ang magagastos. Nadaanan din natin itong isa sa mga libingan ng SAP 44. Nang madaanan na natin ang public cemetery dito sa May Sagada, next naman nating pupuntahan ay ang mga hanging coffin. Pero madadaanan nyo muna itong rock formation na to at in-explain ito isa ni Kuya Romeo. According din sa kanya, dati ang mga bahay daw dito sa Sagada ay mga kubo-kubo lang. Pero makita nyo ngayon, di ba? Puro bato na silang lahat. Matapos ang konting explanation ni Kuya Romeo ay nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad papunta sa mga hanging coffins. At isa-isang tinuro niya sa amin kung saan makikita ang mga hanging coffins. In-explain niya din kung bakit nagkaroon ng tinatawag na hanging coffins dito sa May Sagada. Ang mga tao dito sa Sagada ay meron silang sinusunod na unique burial ritual. Ang mga elderly dito ay inuukit nila ang sarili nilang mga coffins gamit ang mga hollowed logs. Pero kung sakali na hindi na talaga kayang gumawa ng sarili niyang coffin, yung elderly na yon dahil siya ay may sakit, ang kanyang pamilya na mismo ang gumagawa nito para sa kanya. Ang reason kung bakit hinahang nila ang mga coffins ay dahil sa paniniwala na the higher the dead were placed, the greater chance of their spirit reaching a higher nature in the afterlife.
Dito pala sa Paitokan Walk ay pupunta pala kayo sa may coffee house. So dito pwede kayong bumili ng mga coffee, meron din naman silang mga kalabasa chips, pwede kayong uminom ng kape, ayan. So eto siya, para siyang bahay kubo. Sa loob ng parang coffee shop na ito, ay makikita nyo yung mga sinaunang gamit na ginagamit nila kung paano sila gumawa ng coffee. Ayan. Bumili lang pala kami dito ng kalabasa chips at masarap siya in fairness. At yun yung dala-dala namin sa sunod na paglalakbay namin. Kasi after namin pumunta dito sa coffee house na ito, ay naglakad na kami ulit. At ito na nga yung sinasabi ko, ayan o, bababa kayo dito sa ilog. Actually, hindi daw lahat ng mga tourist ay dumadaan sa ganitong lugar. Kasi dinidepende daw ng tour guide yon kung kaya ba ng grupo yung medyo adventurous na tour or yung mild lang. So, nakita kasi ni Kuya Romeo na kami ay okay lang sa mga adventurous tour. Kaya yon, nilubos-lubos niya. Talagang inikot niya kami to the max. Ito na yung sinasabi ko na parang mas okay yata na nakasuot ng aqua shoes. By the way, naka-ano naman kami, naka-sandals naman kami dito ng kapatid ko. Yung iba naman sa amin, nakasuot ng tsinelas. Kaya lang, mahirap tumawid ng ilog, parang dinadala-dala kasi yung tsinelas. At the same time, mas okay din na naka-shorts kayo. Bali, ang sunod nga pala namin pupuntahan dito ay ang Underground River. Ayan. So, game na game talaga si Kuya Romeo. Talagang dinala niya kami sa kaloob-looban ng cave. At eto na nga tayo. Nakarating na nga tayo dito sa may cave na ito. Nagkaroon lang kami ng konting moment para mag-picture taking. At matapos lang ang aming konting picture taking, ay tumuloy na nga kami dito sa may Underground River. Medyo madilim nga lang dito sa loob, kaya medyo konti lang din yung mga film namin para maisama ko kayo sa pinakaloob nito. Dahil iisa lang, dalawa lang yung ilaw na meron kami. Dito sa loob ng cave, makikita nyo dito yung mga stalactite. Ang sabi nga pala dito sa amin ni Kuya Romeo, kung medyo mataas yung tubig dito sa may Underground River, ay hindi kami tutuloy. Since nakita niya na medyo mababa lang, kaya nakapag-ikot-ikot na rin kami. At yan, inikot niya kami dito sa buong kuweba na to. Actually, buong kuweba. So, talagang from front hanggang sa pinakalabasan, nakarating kami. Kaya sa mga gustong itry itong ganitong adventure kagaya nito, huwag kalimutan mag-book na kayo dito sa amin sa Julik Sky Travel and Tours. At ito na, para makasama niyo si Kuya Romeo. Ang hirap pa. Sige, video ko. Video ko. Ulo guys. Ulo. After sa ilang minuto ng aming paglalakbay dito sa loob ng cave, ay narating din namin ang dulo at palabas na nga pala kami dito sa cave. At ito na nga ang aming last destination, ang Bokong Falls. Napakasaya namin dito dahil walang ibang mga tourist dito. At nasolo talaga namin ng falls, kaya lang sobrang lamig talaga ng water. So nagtambay kami dito ng halos 1 oras. After namin mag-swimming dito sa Bokong Falls, ay naglakad ulit kami ng siguro mga 30 to 40 minutes papunta sa aming sasakyan.
Ito nga pala ang ilan sa mga photos na nakuha namin dito sa tour na ito. At para sa mga gustong mag-tour kagaya ng ginawa namin, huwag kalimutang paki-like na rin tong YouTube channel namin at paki-follow na rin ang aming FB page sa Julex Sky Travel and Tours.